Noong unang panahon, may isang matandang mag-asawa na nakatira sa isang luma at maliit na bahay na malapit sa kagubatan. Masaya at payapa ang pamumuhay nila sa kabila ng hindi pagkakaroon ng anak. Isang araw, habang may ginagawa ang matandang babae sa kusina, Mahal, anong lulutuin mo ngayon? "Oh, mahal, susubukan kong gumawa ng gingerbread man." Magiliw siyang nagmasa at kinortehan niya ang tinapay ng hugis tao. Matapos niya itong mailagay sa hurno, umupo siya at hinintay maluto ang tinapay na mula sa luya. Nang maamoy niya ang masarap na tinapay sa kusina, isinuot niya ang kanyang guwantes at hinango ang gingerbread. Ngayon ay lalagyan niya ito ng palamuti. Ginawa niyang mata ang mga pasas at candy naman para sa cute na ilong. Gumamit siya ng krema upang gumuhit ng buhok at damit. At sa panghuli, ginawa niyang butones ang mga seresa. Pinagmasdan niya ang obra maestra. "Ang ganda ng gingerbread man ko! Pero parang may kulang." Tiningnang mabuti ito ng matandang babae. At, ang bibig! Nakalimutan ko ang kanyang bibig. Gumuhit siya ng bibig sa mukha ng gingerbread man. "Ayan! Ngayon, kumpleto na ang aking gingerbread man." May nangyari na di inaasahan. Salamat! "Oh, paanong nagsasalita ka?" Biglang tumayo ang gingerbread man. Oo, at kaya ko ring tumakbo. Biglang tumalon ang gingerbread man mula sa mesa, sa silya, tapos sa lupa. At mabilis siyang tumakbo palabas ng pintuan papunta sa hardin. "Naku! Hoy! Bumalik ka!" Tinawag siya ng matandang babae. Sumagot naman ang gingerbread man habang siya'y tumatakbo. Yan, takbo! Habulin mo ako, pero hindi mo ako maaabutan dahil ako ang gingerbread man. Lumabas sa hardin ang matandang babae at hinabol ang gingerbread man. Nakita ng kanyang asawa na tumatakbo siya. Hoy, bakit ka tumatakbo? Sumagot ang matandang babae habang tumatakbo. "Tumakas ang gingerbread man ko! Huhulihin ko siya!" Walang masabi ang matandang lalaki. Tumatakbo ang matandang babae, ngunit napakabilis ng gingerbread man na imposibleng mahuli siya. Dumaan ang gingerbread man sa bukid. Napansin siya ng isang baka. "Ooh! Tinapay! Mukhang masarap! Gusto kong makakain nun!" Nagsimula ring tumakbo ang baka at hinabol ang gingerbread man. "Hoy! Huwag kang tumakbo! Kakainin kita!" Yan, takbo! Habulin mo ako! Hinuli din ako ng matandang ginang. Pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man. Isang matandang babae at isang baka ang humahabol. Ngayon naman ay isang baboy ang nakakita sa gingerbread man. Oh, isang tinapay. Sakto, gutom na ako. Akin ka. Kakainin kita. Sinagot ng gingerbread man ng baboy habang tumatakbo siya. Yan, takbo! Habulin mo ako! Yung ginang at bakay sinusubukan pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man. Habang tumatakbo sila, si gingerbread man sa unahan, kasunod ang matandang babae, baka at baboy. Napansin ng manok ang gingerbread man habang naghahanap ito ng patuka. "Yun ang gusto kong pananghalian!" Kaya nakihabol na rin ang manok. "Tumakbo ka man, gingerbread man! Mahuhuli kita! Yan, takbo! Habulin mo ako! Isang ginang, baka at baboy. Hindi ako mahuli. At ganun ka rin. Walang makakahuli sa akin dahil ako ang gingerbread man. Si gingerbread man sa unahan, kasunod ang ginang, baka, baboy at manok. Lahat sila ay patuloy na tumatakbo. Ngunit matulin ang gingerbread man at malaki na ang agwat niya sa kanila. Napakasaya ng gingerbread man at ipinagmalaki ang sarili. Ako ang pinakamatalino at pinakamabilis na gingerbread man sa buong mundo. Oo, yan ako. Di ako magpapahuli kanino man dahil ako ang gingerbread man. Ngunit di nagtagal,
narating ng gingerbread man ang ilog. Napatigil siya dahil alam niyang maaari siyang matunaw sa tubig. Paano yan? Malapit na ang ginang, baka, baboy at manok. Sa sandaling yun, isang tusong soro ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Marunong ako lumangoy. Kung gusto mo, matutulungan kita. Pinag-isipan ito ng gingerbread man. Paano kung kainin mo ako? Huwag kang mag-alala. Ayokong kumain ngayon. Tutulungan na lang kitang makatawid. Pinagkatiwalaan ng gingerbread man ang soro. Tumalon siya sa buntot nito at humawak ng mahigpit. Lumusong sa ilog ang soro. Samantala, narating na ng matandang ginang, baka, baboy at manok ang ilog. At nakita nila ang gingerbread man na tumatawid sa ilog sa likod ng isang soro. Wala na silang magawa. Alam nilang hindi na sila makakahabol pa. Palalim na ang ilog, kaya aabutin ng tubig ang buntot ng soro. Hoy Soro, taas mo yung buntot mo, baka mabasa ako. Sumakay ka sa likuran ko. Mas ligtas ka dun. Sumampa sa likuran ng soro ang gingerbread man. Ilang sandali pa ng paglangoy habang lumalalim ang ilog. Lumulubog rin ang katawan ng soro sa tubig. Baka abutin ka ng tubig dyan at mabasa ka. Dito ka sa ibabaw ng ulo ko. Medyo mas mataas dito. Umakyat sa kanyang ulo ang gingerbread man. Ipinagpatuloy ng soro ang kanyang plano. Nilubog niya ng konti ang ulo sa tubig. Naku, masyadong malalim ang ilog. Lumulubog ako. Alam mo, mas ligtas ka dito sa ibabaw ng ilong ko. Kaya tumungtong sa ilong ang gingerbread man. Nang malapit na sila sa baybayin, biglang hinagis ng soro ang gingerbread man sa hangin at binuka ang kanyang bunganga. Ngunit habang nasa taas ito, isang lumilipad na uwak ang tumuka sa gingerbread man. Tulalang nakatingala na lang ang soro na bukas pa rin ang bunganga. Naghintay ang gingerbread man na makalayo sila ng uwak. Saka siya nagtanong. Kumakain ba ng tinapay ang mga uwak? Nang magsalita ang uwak, nahulog ang gingerbread man at nagsimula siyang tumakbo ulit sa bilis na makakaya niya. Takbo sa pinakamaturin na makakaya nyo. Isang ginang, baka, baboy, manok, soro at uwak. Sinubukan akong hulihin pero walang makakayang humuli sa akin dahil ako ang gingerbread man. Patuloy na tumakbo ang gingerbread man at hindi ito tumitigil. Kung makakakita ka ng isang tumatakbong gingerbread man, huwag mo nang subukan pang habulin siya dahil siya ang gingerbread man at walang sino man ang maaaring makahuli sa kanya. Noong unang panahon, sa napakalayong lupain ng mga duwende, 3 duwende ang naghahanda na maging mga engkanto na may mabubuting puso. Naglakbay sila papunta sa mundo ng mga tao. Meron tayong mahalagang tungkulin. Halika na. Nasasabik na ako. Sa wakas, makikita rin natin ang mundo ng mga tao. Gusto ko na maging napakasaya ng bawat tao. Kung matutulungan at mapapasaya natin ang mga tao, tayo ay magiging engkanto na may mabubuting puso. Sa isang lumang bahay, nakatira ang isang matandang lalaki at ang kanyang asawa. Siya ay sapatero. May pagawaan siya ng sapatos sa kanyang bahay. Nag-aayos din siya ng mga lumang sapatos. Ang kinikita niya ay pinambibili niya ng materyales para makagawa ng bagong sapatos. Isang araw, bumili siya ng katad at umuwi na siya. Ang piraso ng katad ay sapat lamang upang makagawa ng isang pares ng sapatos. Iniwan niya ang katad sa mesa. Paglabas niya ng pagawaan ay isinara niya ang pinto at pumasok na siya sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, pagising ng sapatero, bumangon siya at masarap na nag-unat. Inisip niya ang uri ng sapatos na gagawin niya. At tulad ng bawat umaga ay inubos niya ang almusal na inihanda ng asawa niya para sa kanya. Maraming salamat, mahal ko. Magtatrabaho na ako. Gagawa ko ngayon ng napakagandang pares ng sapatos. Gumawa ka na kagabi ng sapatos.
Meron ka pa bang sapat na katad para sa isa pang pares? Nagtaka ang matanda dahil alam niyang wala siyang ginawang sapatos bago siya natulog kagabi. Kaya mabilis niyang tinungo ang silid pagawaan at sumunod ang kanyang asawa. Pagbukas niya ng pinto, ano ang nakita niya? Ang piraso ng katad na iniwan niya sa mesa kagabi, ngayon ay naging napakagandang sapatos na. Halos lumuwa ang mga mata ng sapatero. Kailan ko ba ginawa ang mga sapatos na ito? Hindi ko maalala. Matanda na yata talaga ako. Napakaganda ng sapatos, kaya inilagay niya agad ito sa bintana at naghintay ng bibili. Maya-maya ay nakita ito ng isang mukhang mayamang lalaki. Pumasok siya sa pagawaan. Magandang araw. Gusto kong bilhin ng sapatos sa bintana. Hindi mahalaga sa akin kung magkano. Iyon ang pinakamagandang pares ng sapatos na nakita ko. Masayang ibinenta ng matandang lalaki ang sapatos at hindi niya ito prinesyohan ng mas mataas sa talagang halaga nito. Ngayon ay bibili siya ng katad na sapat para sa 2 pares ng sapatos. Iniwan niya ang katad sa mesa at bago lumabas ng silid ay tiningnan muna niya ang nabiling katad at saka natulog na. Pagkagising ay dumiretso agad siya sa kanyang pagawaan. Sa pagkakataong ito ay may 2 pares ng kamangha-manghang mga sapatos sa mesa. Napakasaya ng sapatero at nilagay ang mga ito sa bintana. Sa araw na iyon ay parehong naibenta ang mga sapatos sa magandang presyo. Umalis siya ulit upang bumili ng mas marami pang katad. Siyempre, hindi maiwasang maisip niya kung sino kaya ang gumagawa ng magagandang sapatos na iyon. Muli ay iniwan niya ang katad sa mesa. Kinaumagahan ay marami ng sapatos sa mesa at lahat ay naibenta niya sa araw na iyon. Dumaan ang panahon at napagkakakitaan ng matanda ang mga sapatos. Sa perang kinita niya ay patuloy siya sa pagbili ng katad. Ngunit nais talaga ng sapatero na malaman kung paano at kung sino ang gumagawa ng mga sapatos. Kaya isang gabi, naisip niyang magtago sa aparador sa kanyang pagawaan at determinado siyang alamin kung sino ang gumagawa nito. Ngayong gabi ay malalaman ko na sinong gumawa ng sapatos. Hating gabi nang bumukas ang bintana at pumasok ang mga duwende. Ang isa sa mga duwende ay aksidenteng natabig ang florera. Nang marinig ng matanda ang ingay, naalerto siya sa kanyang pinagtataguan. Naku, mag-iingat ka. Baka magasing sila eh. Pagsilip ng matanda, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kinusot pa niya ang mga mata niya. Tumingin ulit siya at nakita niyang may 3 duwende sa mesa. Sumasayaw pa sila habang nagtatrabaho. Ang isa ay nagugupit ng katad. Ang isa ay nananahi. At ang isa ay nagdidikit. Tapos ay nilagay nila ang mga sintas. At pinakintab ang mga sapatos. Napakabilis kumilos ng mga duwende na sa isang kisap mata, hindi mabilang ang mga sapatos sa mesa. Ang gaganda lahat! Tara, umalis na tayo bago pa may magising. Lumabas ang mga duwende kung saan sila pumasok. Sumasayaw pa sila sa tuwa. Lumabas ang sapatero mula sa kanyang pinagtataguan. Tumakbo siya sa kanyang asawa at kinuwento ang lahat ng nangyari. At syempre, hindi rin makapaniwala ang asawa niya. Ngunit nang makita niya ang hindi mabilang na mga sapatos sa mesa, alam niyang hindi kayang gawin ng kanyang asawa ang lahat ng ito sa isang gabi lang. Napagkasunduan nilang magpasalamat sa mga duwende. Kaya kinabukasan ay naghanda ang asawa ng maraming pagkain. At nang maghating gabi, dumating ang mga duwende.
nakita nila ang pista sa mesa. Ang daming pagkain. Para sa atin kaya yan? Siyempre, para sa atin yan. Kung hindi ay bakit nila hinain sa ganitong oras? Sa palagay ko ay nagawa na natin ang ating misyon sa bahay na to. Maaari na tayong pumunta sa ibang bahay na nangangailangan ng tulong. Pagising ng sapatero at ng kanyang asawa, doon sa pagawaan ay naroon ang napakaraming makikintab na sapatos. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na bumalik ang mga duwende. Ang kinita ng sapatero ay sapat na para magpatuloy sa kanilang natitirang bahagi ng buhay. Naisip ng sapatero na ito ang kanyang gantimpala sa maayos niyang pagtatrabaho ng napakaraming taon. Kaya naman hindi siya tumigil sa paggawa ng sapatos. At sa tuwing maaalala niya ang maliliit na duwende, ay nagiging mapagpasalamat siya magpakailanman. Takbo! Takbo! Bilisan ang pagtakbo! Walang makakahuli sa akin dahil ako ang Gingerbread Man. Ang Gingerbread Man ay matagal nang tumatakbo hanggang sa dumating ang panahon ng taglamig. At ngayon ay Pasko na! Isang malaking kumikinang na Christmas tree ang nakatayo sa gitna ng lungsod. Ito ang paborito ko sa buong taon, ang Pasko! Habang tumatakbo ang Gingerbread Man sa mga regalo sa ilalim ng puno, may nakita siyang maliit na panaderya. Sa paglapit niya sa panaderya, natigilan siya dahil may gingerbread girl sa bintana, bagong hango sa pugon. At noon umibig ang Gingerbread Man sa gingerbread girl. Oh, napakagandang gingerbread girl! Wow, ang mga mata niya! Ngunit may isang batang lalaki sa panaderya na gustong bilhin ng gingerbread girl. Hindi napigilan ng Gingerbread Man ang sarili, kaya tumakbo siya ulit. Ilalagay na sana ng panadero ang gingerbread girl sa supot para ibenta ito sa bata. Nang pumasok ang Gingerbread Man at dinampot ang pala ng panadero. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ko! Nang ihampas ng Gingerbread Man ang pala ng panadero sa mesa na puno ng harina, ang mga mukha ng panadero at bata ay natakpan ng harina at nabitawan ng panadero ang gingerbread girl. Nang sasaluhin ng batang lalaki ang gingerbread girl, buong lakas na tumalon ng Gingerbread Man. Nasalon niya ang gingerbread girl at tumalon sila sa ulo ng bata pababa sa lupa. At nagsimula silang tumakbo ng magkasama. Wow! Ang gingerbread! Tumakas ang gingerbread ko! Wow! Hindi nag-aksaya ng oras ang pala ng panadero. Hinabol niya sila. Huhulihin kita! Halika dito! Takbo! Takbo! Bilisan mong tumakbo, pala ng panadero. Pero hindi mo kami mahuhuli dahil kami ang mga gingerbread! Sa malamig na panahon na ito na nagniniebe, ang dalawang gingerbread ay tumatakbo at humahabol naman ang pala ng panadero. Napansin sila ng isang teddy bear na karga ng isang bata. Yum! Oh, ang sarap ng amoy ng gingerbread! Hintay! Gusto ko kayong tikman! Takbo! Takbo! Bilisan mong tumakbo, teddy bear! Sinusubukan ng pala ng panadero, pero hindi nyo kami mahuhuli dahil kami ang mga gingerbread! Habang hinahabol ng pala at teddy bear sina Gingerbread Man at Gingerbread Girl, isang snowman ang nakalanghap ng bango nila. Aha! Dalawang gingerbread. Siguradong masarap kayo. Hintay, kakainin ko kayo. Takbo! Takbo! Bilisan mong tumakbo, snowman! Sinusubukan ng pala at teddy bear, pero hindi nyo kami mahuhuli
Dahil kami ang mga gingerbread! Ang mga gingerbread sa unahan, sunod ang pala, ang teddy bear, at ang snowman sa huli. Tumatakbo sila papunta sa Christmas tree. Sa sandaling iyon, nadaanan nila ang nagbebenta ng candy. Nang makita ng isa sa mga candy ang dalawang gingerbread na dumaan, nakihabol din siya. Mas gusto kong kainin yung gingerbread girl. Hintayin niyo ako! Nandito na ako! Di takbo! Bilisan mong tumakbo, Candy Cane! Sinusubukan ng pala, teddy bear, at snowman. Pero hindi mo rin kami mahuhuli. Dahil kami ang mga gingerbread! Ang pala ng panadero, teddy bear, snowman, at candy cane. Hinahabol pa rin nila ang mga gingerbread. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking snowplow ang bumungad sa dalawang gingerbread. Naku! Isang snowplow! Ingat ka, gingerbread ko! Sa kapal ng niebe na kinukuha ng snowplow, nahagip ng pangsalok nito sina gingerbread man at gingerbread girl. Ang pala ng panadero, teddy bear, snowman at candy cane. Lahat sila ay nagulat nang biglang nawala ang dalawa. Isang maliwanag na bituin sa tuktok ng Christmas tree ang nakakita sa dalawang gingerbread na umahon mula sa niebe. Hoy! Hoy mga gingerbread! Sa tingin ko, kailangan nyo ako. Mainiligtas ko kayo kung gusto nyo. Pero paano kung kainin mo kami? Huwag kayong mag-alala. Busog ako ngayon. Mamaya na lang pag nagugutom na ako. Niyuko ng maliwanag na bituin ang tuktok ng Christmas tree upang abutin sila. Kaya sina gingerbread man at gingerbread girl ay kumapit sa mga bisig ng bituin. Ang taas naman at ang lamig dito. Brrr! Nang makita sila ng pala ng panadero, teddy bear, snowman at candy cane sa tuktok ng malaking Christmas tree, sumuko na sila sa paghabol sa kanila. Hindi na natin maabot ang tuktok ng Christmas tree. Palamig na ng palamig ang panahon. Nanginginig na sa ginaw ang parehong gingerbread na nasa tuktok ng Christmas tree. Nilalamig na kayo, no? Pwede ko kayong painitan. Talaga? Pero paano? Dito sa loob ng bibig ko ay mainit. Ano? Hindi! Kakainin niya tayo! Kakainin na sana ng maningning na bituin ang dalawang gingerbread nang lumitaw si Santa at ang mga reindeer sa kalangitan. Santa? Santa! Sina gingerbread man at gingerbread girl ay tumalon sa sleigh ni Santa. Kahit na sinubukan silang abutin ng maliwanag na bituin, hindi niya sila nahuli. Tuwang-tuwa ang mga gingerbread na nakaligtas sila at nakasakay pa sa lumilipad na sleigh. Takbo! Takbo! Bilisan niyong tumakbo! Kahit ang pala, ang teddy bear, ang snowman, ang candy cane, at ang bituin, hindi kami mahuli. Dahil kami ang mga gingerbread! Ho ho ho! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Penny Bright was seated by my side. Nose was lean and lame, misfortune seemed as lot. We got into a drifted bend, and then we got upside. Jingle bells, jingle all the way.
Sa likod ng mga ulap, malayong malayo ang pagawaan ng mga laruan na pamasko. Sa wakas ay nagbukas na ng mga pinto nito. Sa isang grupo, may mga duwende na nakapulang sombrero na gumagawa ng maliliit na laruan. At sa kabilang grupo, may mga duwende na nakaberdeng sombrero na nagbabalot naman ng mga regalo. Kapag nabuo ang isang laruan, ilalagay nila ito sa slide. Mahuhulog ang laruan sa isang malambot na unan sa dulo ng mahabang slide. Isang duwende na nakaberdeng sombrero ang kukuha ng laruan na yon at ilalagay ito sa lalagyan ng pangregalo. Isa pang duwende ang maglalaso ng kahon at iaabot ito sa kabilang duwende. Siya naman ay papasok sa sack room kung saan ilalagay ang regalo sa sako. Kailangan nilang punuin ang lahat ng sako bago mag-alas 12 ng hating gabi. Si Santa Claus sa kabilang banda ay masarap ang tulog sa araw dahil buong gabi siyang namimigay ng mga regalo sa mga bata. Kaya naman tahimik kung magtrabaho ang mga duwende. Ngunit nung araw na iyon, ang nakaberdeng duwende na si Roy ay hindi sinasadyang pumasok sa maling pintuan. Dala ang regalong ilalagay dapat sa sako. Biglang nahulog si Roy sa kawalan at natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng aparador ng isang bata. Nasaan ako? Ha? Oh! Buksan niyo ang pinto! Bukas! Sa sandaling iyon, ang batang si Joe na naglalaro sa kanyang silid ay natakot nang marinig niya ang kumalabog sa loob ng aparador niya. Ilabas niyo ako dito! Tulong! Sinong nandyan? Nagpakatapang si Joe at binuksan ang pinto ng aparador at bumungad sa kanya ang duwende. Sino ka? Anong ginagawa mo sa loob ng aparador ko? Kasi sino ka rin ba? Nasaan ang mga sako ni Santa Claus? Ano? Santa Claus? Wala namang Santa Claus. Hindi totoo yun. Siyempre meron. Tunay si Santa. Saan ba sa akala mo galing ang regalo na nasa tabi ng kama mo tuwing Pasko? Kinuwento ni Roy sa cute na batang si Joe ang tungkol sa pabrika ng mga pamaskong regalo at lahat ng ginagawa nila doon. Ngayon ay kailangan kong bumalik sa pabrika sa lalong madaling panahon. Hindi dapat mapansin ni Santa na wala ako pero hindi ko alam kung paano babalik. Saglit na nag-isip si Joe at nagkaroon ng ideya. Kung totoo si Santa Claus, edi totoo rin ang lumilipad na usa. Pumunta tayo sa gubat at maghanap ng usa. Baka pwede kanya dalhin doon sa pabrika. Umalis ang batang si Joe at ang duwende na si Roy at nagtungo sa kagubatan na noon ay natatakpan ng niebe. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng naglalarong usa. Ayun o, may usa. Mukha siyang medyo maliit. Pero sa tingin ko, kaya kanyang buhatin. Sabay silang lumapit sa usa. Hello, munting usa! Oh, isang duwende! Anong ginagawa mo dito? Habang nagkukwento si Roy, nakikinig si Joe ng may pagkamangha. Tinanong ni Roy ang usa kung kaya niyang lumipad papunta sa pabrika. Oh, kaya kong gawin yun dati, pero matagal na yun. Nakalimutan na ng mga paa ko kung paano lumipad. Pasensya na. Subukan mo lang, sige na. Hindi makatanggi ang usa sa duwende at sinubukan niyang lumipad. Pero maliit lang ang inangat niya sa lupa. Nagpasalamat sila sa usa na kahit paano ay sumubok na makatulong at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang sandali pa, sa harap ng isang natutuyong hardin ng repolyo, may nakita silang malungkot na lalaki. Natakot ang lalaki nang mapansin niya ang duwende. Ha? Sino ka? Ano ka? Hindi ka mula sa mundong ito, di ba? Oo, masasabing ang ganun. Pero hindi mo kailangang matakot sa akin. Mukhang kailangan mo ng tulong ah. Ang kabuhayan ko ay mula sa hardin na ito. Pero isang nakakalason na bagyo ng buhangin ang nagpabulok sa lahat ng gulay ko. Awang-awa sina Roy at Joe sa kalagayan ng magsasaka. Tumingala si Roy sa langit at tinawag ang ulap. Kaibigan kong ulap, halika at ibuhos ang iyong nagpapagaling na ulan sa hardin na ito.
Biglang dumami ang ulap sa langit. Ang bawat repolyo na mapataka ng pink na ulan ay unti-unting nabuhay. Napatalon sa tuwa ang lalaki. Wow! Kaya mong makipag-usap sa usa at sa ulap. Ang aking mga repolyo, naligtas sila. Paano kita mapapasalamatan? Kinuwento ni na Roy at Joe sa lalaki kung ano ang nangyari. Mga bata, kung meron lang talaga ako magagawa, pero hindi ko alam kung paano makakarating sa lupain ni Santa. Ito lang ang mabibigay ko. Kumuha ng barya ang lalaki sa kanyang bulsa at binigay kay Roy. Tinanggap ni Roy at Joe ang pera at nagpatuloy na ulit sa paglalakad kahit hindi nila alam ang gagawin. Di nagtagal ay narating nila ang lungsod at nakakita ng tindahan ng mga antigo. Tignan mo, maliit na helicopter. Baka pwede mo yun magamit pa uwi sa pabrika. Pasok tayo sa loob. Natutuwang pumasok si Joe. Sinundan siya ni Roy. Ngunit upang hindi siya katakutan ng matanda sa loob, nagtago siya sa likod ng mga istante. Hello po, ano po ang pwede ko mabili sa perang ito? Wow! Isang pambihirang pera! Kahit anong gusto mo, iho. Sige, pumili ka na. Habang tumitingin si Joe sa mga lumang orasan at mga lamesa, may napansin si Joe na malaking maalikabok na kandila sa tabi ng lorera. May nakasulat sa kandila sa wikang hindi pa niya nakikita dati. Roy, tingnan mo Nakakita ka na ba ng mga letrang ganito? Nagtatalon si Roy sa tuwa. Laking gulat niya nang makita ang kandila. Hindi ako makapaniwala. Ito ang kandila na kahilingan ng mga duwende. Ang nakaukit sa kandila ay salitang pang-duwende. Kandila ng kahilingan? Isang munting regalo na bigay ni Santa sa mga duwende. Ilang taon na ang nakaraan. Pwedeng humilin dito ang duwende. Ipipikit lang ang kanyang mga mata at magkakatotoo ang hiling. Hinawakan ni Roy ang kandila. Nasindihan ito ng dilaw na liwanag. Humiling si Roy at pumikit. At ang maliit na nakaberdeng duwende ay biglang naglaho kasama ang kandila. Masayang kumaway si Joe sa kawalan na iniwan ni Roy. Kinabukasan, pagising ni Joe sa unang araw ng taon, nakita niya ang nakabalot na regalo sa gilid ng kanyang kama. Wow! Nagpunta dito si Santa Claus! Nanay! Tatay! Masayang binuksan ni Joe ang aginaldo. Sa loob ay may isang berdeng kandila na laging nakasindi ang dilaw na liwanag. Mahigpit na hinawakan ni Joe ang kandila at nangako sa sarili na hindi siya titigil sa pagtulong sa kapwa dahil ang liwanag ay hindi dapat mawala sa puso ng mga hindi sumusuko sa kabutihan. Isang manyebe na umaga ng bagong taon, ang tiyahin ng bayan ay nagluto ng masarap na tinapay na gawa sa luya. Ginawa niyang mata nito ang seresa at ang bibig ay gawa sa krema. Nang tumalikod siya para maghugas ng kamay, tumayo ang gingerbread at tumakbo. Ha? Saan napunta ang gingerbread ko? Sumigaw ang gingerbread. Naglanyebe na! Yehey! Habang tumatakbo sa bayan. Nang marinig ng snowflake na nagugutom ang kanyang boses, hinabol niya ang gingerbread. Wow! Halika dito! Kakainin kita! Takbo! Takbo ng mabilis kung kaya mo, Snowflake! Pero hindi mo ako mahuhuli dahil ako ang Gingerbread Man! Gaano man kataas ang paglipad ng snowflake, hindi niya ito maabutan. Maya-maya, dumaan ang gingerbread man sa isang Christmas tree. Isang makulay na lollipop ang nakapansin sa gingerbread. Yum! Halika nga dito! Kakainin kita! Sigaw niya. Tumalon siya pababa sa puno at mabilis na hinabol ang gingerbread. Takbo! Takbo hanggat gusto mo, lollipop! Sinusubukan din ako hulihin ng snowflake pero hindi niyo ako mahuhuli dahil ako ang Gingerbread Man!
Habang mabilis na dumaan ng gingerbread, ang gitara na nasa kamay ng musikero ay nalanghap ang kanyang matamis na amoy. Sabi niya, "Wah, kumalam ang kwerdas ko. Tingnan mo kung paano kita kakainin." At sinundan niya ang gingerbread. Takbo! Tumakbo ng mabilis, gitara! Huhulihin din daw ako ni na Snowflake at Lollipop. Pero hindi niyo ako maaabutan. Dahil ako ang Gingerbread Man! Sunod na nakarinig sa boses niya ang sombrerong pampasko ng tindero ng kastanyas. Tumalon din siya at nagsimulang humabol para kainin ng gingerbread. Takbo! Bilis kung kaya mo, sombrerong pampasko! Sina Snowflake, Lollipop at Gitara ang mahabol na sa akin. Pero hindi niyo ako mahuhuli dahil ako ang Gingerbread Man! Tapos ay naipit sila sa gitna ng isang batuhan ng niebe. Habang tumatakbo ang gingerbread upang maiwasang maapakan, napansin ng isang bata ang Snowflake at sinama ito sa kanyang snowball. Nakita nung isa yung lollipop at sinubo sa bibig niya. Habang dinampot nung isa ang sombrero at sinuot ito, ang isa naman ay kinuha ang gitara at nagsimulang tumugtog. Napansin ng isang batang babae ang gingerbread at sinigawan siya. "Yum! Gusto kitang kainin! Halika dito!" Takbo ng mabilis, munting bata. Pero wala ni isa sa inyo. Sa akin ay makakahuli dahil ako ang Gingerbread Man! Hindi rin siya naabutan ng batang babae dahil ang panalo sa takbuhan sa bagong taon ay ang Gingerbread Man at siya lang ang bukod tangi.